Kaibigan, dito sa aming place, merong isang tindahan. Marami kasi kami. Merong isang tindahan na napakamura. Mura talaga kaysa mga paninda ko, no? Kaya yung ibang kaibigan ko, kahit malapit yung bahay sa tindahan ko, doon sila bumibili. Kaya tinanong ko sila noon, magkano ba doon? Pero yung tinanong ko, yung close ko lang talaga, sinabi ko, magkano ba doon? Kaya sinabi nila sa akin, ito lang presyo Ate GB. Na-notice ko, mas mura nga doon. So, fair lang, natural lang na yung mga kapitbahay ko malapit sa tindahan ko doon bibili kasi mura ang kanyang mga paninda. Kahit ako, kung saan ang mura doon ako bibili. But eventually, hindi, siguro 1 to 2 years, hindi nga umabot ng 3 taon, nalugi at nagsara ang kanyang tindahan kasi wala na siyang pang-roll. Marami ngang bumibili sa kanyang tindahan. Pero, yung kita, yung profit kaunti, malaki ang kanyang sales, no? Yung sa Bisaya, halin, yung binta malaki, pero maliit ang patong, ang kita, ang profit. So, lugi pa rin. Hindi ka malulugi ngayon, pero eventually, after many days, months, or years, malulugi ka kapag napakamura ng iyong mga paninda. Mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So ngayon kaibigan, pag-usapan po natin yung comment ng isa nating kapatid dito sa YT World. Medyo hindi po maganda ang nangyari sa kanyang negosyo. Ang kanyang business ay walang iba kundi katulad po sa atin, isang sari-sari store. Meron po siyang tindahan at isa po siyang guro. Isa po siyang teacher, na-assign po siya sa malayong lugar, so siguro every week or 2 beses or isang beses every month siya umuwi, no? Hindi lang niya nilagay sa kanyang comment, pero sabi niya, isa siyang public teacher at para maintindihan niyo po na mabuti, ito po ang nangyari, ha? So, babasahin natin, shout out po, Sis Jade Garciano, ayan. So, ito po ang sinabi ng ating kapatid na si Sis Jade Garciano. Hello Ate JB, just subscribing and follow your channel. Salamat na inspire ko nimo. So Bisaya po siya nun, salamat na inspire ko nimo means salamat at na inspire niyo po ako, di ba? Bisaya po siya no, katulad ni Ate JB. Bag orasad ko nagkatindahan. Just recently I was frustrated and depressed kay wala matarong pag-manage ang store. Nasayang akong puhunan, wala man lang nakabawi. Akong bana ang nagbantay. It hurts. It hurts me knowing 4 days gi-close ang tindahan. Nasakitan ko nga yanora nga gi-close. Twice ko nag-loan para nala ang mi sideline. Wana no Ate JB, pila ka percent or how much man ang dapat ipatong sa mga merchandise para dili mi malugi. Karon ni puhunan na sad mi 8K pero di pa rin hindi gyapon puno ang store. Sayangan ko sa time nga nausik ang among lugar, strategic unta kaayo sa mga tao. Salamat Ate GB sa mga payo. God bless. Ayun kaibigan, so medyo nakakalungkot ang nangyari no sa sari-sari store business ng ating kapatid na si Sis Jade Garciano. Siya daw po ay isang public school teacher na sign sa malayong lugar, so ang nagbabantay ng kanyang tindahan ang kanyang asawa, ang kanyang husband. Ngayon siguro minsan lang siya umuwi no sa isang linggo, siguro isang beses, no, basta sabi niya pag uwi niya na-shock siya, nasaktan siya, nalungkot siya. Talagang masakit kasi nalaman niya na 4 na araw na palang close ang kanyang tindahan kasi nalugi. Hindi kasi maganda o marunong mag-manage ng negosyo ang kanyang husband, no? Kaya nalugi, 4 na araw nang nag-close ang kanyang tindahan. So sabi niya, nag-loan pa siya, umutang siya ng pera para lang maitayo ito. Pero nasayang, hindi nabawi. Ayan, so ang katanungan ng ating kapatid, magkano ba ang dapat itubo o ipatong sa mga paninda para tiyak hindi malugi ang ating negosyo? So kaibigan, no, ito yung pag-usapan natin, no, magkano ba dapat ang ipatong natin sa ating mga stocks, ito mga paninda, no, para tiyak talaga na hindi malugi yung ating negosyo. Yung iba kaibigan, ang patong nila masyadong maliit, kaunti lang talaga kasi iniisip nila pag napakamura ng iyong mga paninda ay dadami ang iyong customers at syempre lalago yung negosyo, no, kasi maraming bibili. Yung iba naman masyadong mahal magbenta, malaki yung patong para kasi naisip nila pag malaki yung patong tiba-tiba, o diba? So ano ba talaga, kaunti, maliit na patong or tubo or malaki or saktong-sakto lang? Tara kaibigan, pag-usapan po natin ito.
dahil makakatulong po ito sa pagpapalago ng ating negosyo. Ngayon kaibigan, pag-usapan na natin, magkano ba dapat ang ipatong natin sa ating mga paninda, no? Kasi ito yung katanungan ng ating kapatid na si Sis Jared Garciano. Nalugi kasi ang kanyang negosyo kaibigan. At ang reason kung bakit nalugi sa tingin niya dahil sa pagpatong, no? Sa tubo, no? Siguro hindi maganda or hindi proper, hindi right, no? Ang tubo o dagdag o ang patong niya sa kanyang mga paninda. Kaibigan, ako, hindi na lang tayo pupunta sa ibang matindahan, sa atin na lang kasi 24 years na po ang tindahan ni Ate JB. Ang patong ko talaga sa aking mga paninda kaibigan ay mostly 20%. Hindi naman lahat. So 20%, for example kaibigan kung ang puhunan, for example, kung puhunan ng beef loaf ay 20 pesos, so patungan ko ito ng 4 kasi ang 20% ng 20 pesos ay 4 pesos. So pag 20 ang puhunan, ginagawa kong 24. Ganun kaibigan, no? Pag ang isang produkto, ang puhunan ay 5 pesos, so 6 pesos ang bintahan natin. Dapat ganun talaga kaibigan, pero meron naman exception. So katulad sa mga fast moving talaga na produkto, yung halos araw-araw may naghanap, pwede ka magpatong ng kaunti lang kaibigan. Bakit? Kasi okay lang na kaunti yung ating tubo kasi mabilis naman maubos, mabilis ma-roll, no? Yung ating kapital, yung ating pera. Ayan. So maganda kaibigan fair lang tayo magpatong sa ating mga paninda. Para sa akin, 15 to 20%. Pero may mga produkto rin akong kaibigan na yung pinakamabinta talaga ay yung patong ko kaibigan, minsan 10% lang. So okay lang sa akin kasi mabilis namang ma-roll. Ito kasi kaibigan, yung iba, iniisip nila na dapat mababa talaga ang presyo ng kanilang mga paninda. Meron nga nagpo sa Facebook, no, 1 peso to 2 pesos lang ang patong niya. Minsan 5 pesos, kahit magkano puhunan 5 pesos, ay wag ganyan kaibigan, malulugi ka. Kung ang puhunan ng produkto ay 100, tapos 5 pesos lang patong mo, no? 5 pesos, so 5% lang. So, kaunti, so yung patong, yung kita, yung profit mo, na 5 pesos, kasi 100, patungan mo lang ng 5 pesos para mabilis maubos. Yung 5 pesos, sakto lang yun sa mga expenses mo. Yung namili ka, pamasahe, o diba, expenses sa ilaw kasi gumagamit tayo ng kuryente sa ating tindahan, lalo sa gabi, kailangan natin ng ilaw. So, sakto lang pambayad sa mga expenses kung minsan na kulang pa kung napakababa ng ating presyo ng ating mga paninda. Kaibigan, maliban, okay namang mabababa kung ikaw ay wholesaler. So, yung mga wholesaler, napakababa ng patong nila sa kanilang mga paninda, 1%, 2%, okay lang yun. Kasi naman, bultuhan, yung mga tao pag bumili sa kanilang tindahan, sa mga wholesaler sa bultuhan, maramihan ang bili. So, kahit kaunti ang patong, marami naman, siyempre, magiging malaki rin yun. Pero sa katulad natin na sari-sari store, hindi wholesaler, pag magtubo tayo ng 2%, or 3% sa 100, 2 pesos lang, lugi tayo kaibigan. At the end of the day, malaki na yung binta mo kasi nga pag mura ang mga paninda mo, dunumugin ka ng mga customers. Yung mga kapitbahay, yung mga customers pupunta sa iyong tindahan bibili kasi napakamura ng iyong paninda. Mura ang presyo. Pero at the end of the day, pag bilang mo, oy, ang laki ng binta ko, ang laki ng sales, pero ang kita napakaliit, ang profit. No, siguro sakto lang pamasahe kinabukasan pag mag-grocery ka. Sakto lang pang bayad sa ilaw or kahit ano pa expenses kasi napakaliit. Kaya kaibigan, hindi ko minumungkahi na talagang babaan mo ng presyo ang iyong mga paninda. Amping maads ay dumaan po yung aking kaibigan. So, kaibigan, dito sa aming place, merong isang tindahan, marami kasi kami, merong isang tindahan na napakamura. Mura talaga kaysa mga paninda ko, no? Kaya yung ibang kaibigan ko, kahit malapit yung bahay sa tindahan ko, doon sila bumibili. Kaya tinanong ko sila noon, magkano ba doon? Pero yung tinanong ko, yung close ko lang talaga, sinabi ko, magkano ba doon? Kaya sinabi nila sa akin, oh, ito lang presyo Ate GB. Na-notice ko, mas mura nga doon. So, fair lang, natural lang na yung mga kapitbahay ko malapit sa tindahan ko doon bibili kasi mura ang kanyang mga paninda. Kahit ako, kung saan ang mura doon ako bibili, but eventually, hindi
siguro 1 to 2 years, hindi nga umabot ng 3 taon, nalugi at nagsara ang kanyang tindahan kasi wala na siyang pang-roll. Marami ngang bumibili sa kanyang tindahan, pero yung kita, yung profit kaunti, malaki ang kanyang sales, no? Yung sa Bisaya, halin, yung binta malaki, pero maliit ang patong, ang kita, ang profit. So, lugi pa rin. Hindi ka malulugi ngayon, pero eventually, after many days, months, or years, malulugi ka. Kapag napakamura ng iyong mga paninda, again, no? Anong saysay? Hindi worth it, hindi sulit kaibigan, no? Kahit malaki pa ang sales mo, pagbilang mo, wow, ang laki ng sales ko, yung binta ko. Pero pag compute mo sa profit, kasi ang patong mo, 2%, 3%, ang liit ng yung profit, sakto lang sa expenses. No? So, wala kang masisave, wala kang maiipon. So, dapat kaibigan, huwag masyadong mura yung ating paninda. No? At huwag nang masyadong mahal. Ay, yung iba, mamahalan talaga. No? 30% or 50% ang patong kasi maisip nila, uy, ang laki ng aking patong. Siyempre, malaki yung profit, yung kita, tiba-tiba. Ang tanong, marami bang bibili sa tindahan mo? Baka pag ngayon may bibili, hindi na siya uulit kasi mahal, no? Maliban na lang kaibigan, kung ikaw lang nag-iisang tindahan sa place nyo, pwede kayo magpatong ng napakataas. Or kung ikaw lang ang nagtitinda ng isang produkto. Kasi katulad to sa amin, noon, dalawa kami nagtitinda ng tsinelas, ngayon ako lang. So, pwede ko ngayong pataasan more than 20% or more than 30% ang patong sa tsinelas na binibinta ko sa tindahan ko. Kasi ako lang nagtitinda. Kahit mahalan ko, kahit mahal ang presyo, bibili pa rin kasi walang kakompetensya. Ako lang nagtitinda. So, ganyan, it's okay to grab the opportunity, no? No na, mahalan natin kasi at tayo lang nagtitinda sa isang produkto. Pero kawawa naman yung ating mga kapitbahay at customers pag masyadong mahal. No? Bibili nga sila kasi wala silang choice, walang options, walang ibang nagtitinda. Ikaw lang, pero kawawa naman sila. Kaya dapat maging fair po tayo. Hindi kailangan na dapat murahan talaga nung napakamura yung ating mga paninda para dudumugin tayo ng customers. So, ganun. Again, marami ngang bibili sa tindahan mo, malaki yung benta or sales mo, kaunti naman ang kita. Ay baliwala yung pagod mo. Huwag na natin masyadong mahal kasi talagang wala nang bibili sa tindahan natin, lalo na kung may ibang tindahan, hindi lang tayo. Kaya kaibigan, ang patong talaga sa pagtitinda ranges from 10, 15 to 20%. Okay, kung isa kang sari-sari store owner, retail. Pero kung wholesaler ka, or marami ng branches ang iyong tindahan, pwede ka ngayon 5%, pwede lang 2%, no? Total, bultuhan naman mamili ang iyong mga kapitbahay, no? Sana nasihan ka po sa kasagutan ko sa inyong katanungan, sis Jed Garciano, no? Huwag kang mag-alala, makakabawi rin po kayo, huwag kayong susuko, ha? Ayan, mag-open ulit, sabi mo, nagsarado yung tindahan, mag-open ka ulit, huwag ka mawala ng pag-asa. But this time, sabihin mo sa asawan mo, sa husband mo, na ganito magpresyo, ganito maghandle ng negosyo para this second time hindi na malugi kasi sayang naman yung puhunan natin, no? Sayang, mawawala lang yung pirang pinaghirapan natin tapos galing pa sa utang, sayang. Kaya sana kaibigan, again, about sa pagpepresyo, dapat 10, 15 to 20% yung ating patong. 20% talaga, 15 to 20%. Pero kung mabintang sa produkto, pwede 10%. No? Kung ikaw lang nagtitinda, pwede more than 20%. Mahalan mo kasi ikaw lang nagtitinda, walang iba. O, diba? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos yung pong dulo yung aking video. Lagi lang natin tanan, kaibigan. Hindi mahirap, hindi posible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kasi sa buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Assist tayong lahat. Claim it. Okay, please don't skip the ads po. Kung hindi pa kayo nakapasubscribe kay TV, please subscribe and don't skip the ads. Malaking tulong sa akin at family. And please, pakishare na rin po, no? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Assist tayong lahat. Okay, thank you so much. God bless.